Pumagod na ang paningin ni Seska sa kabuuan ni Brixton. Mas nakakaloko pa yon, lalo nang umangat ang gilid ng labi na para bang lihim na sinasabi nito na wala naman siya noon. Bagay na nakakainsulto sa pagkatao ni Brixton, lalo na't meron naman siyang abs. Yun ang muscles na kanyang tinutukoy na mukhang hindi magawang makuha ni Seska. Muscles? Nasaan? Wala kang visible na muscles maliban sa muscles sa pagitan na yung mga hita. Biglang inapakan ni Brixton noon ang preno dahil sa kalokohan ng nobya. Masama ang kutob niya sa mga tingin iyon. Natalo naman, dahan-dahan sa pagmamaneho. Buti naka-seatbelt ako. Hawak pa ni Seska sa kanyang dibdib. Namumutla ng buong mukha sa kanyang takot. Kung hindi baka tumilapon na ako palabas ng sasakyan mo. Sorry, bakit kasi ganun ang sinasabi mo? Gusot ang mukhang lingon ni Brixton. Bakit? Hindi ba yun muscles? Nakabawi ng sagot na pabalang ni Seska sa kanya. Mahinang natawa na lang si Brixton na hindi na pinansin ang sinabi ni Seska. Kahit na gusto niya pang makipagharutan dito, makipagdiskusyon dahil alam niyang sa huli, hindi pa rin siya mananalo sa ginigit nitong tanging muscles lang niya. Maiba ako baby, since open ang relasyon natin sa ating mga magulang, kailangan mo nang dumistansya kay Benedict. Biglang naalala ni Brixton, lalo na't na-open ang usapang muscles na ito at agad ang kanyang naalala sa salitang yon. Mula ngayon ang isipin mo ay ang kasal ka na sa akin kahit wala pa tayong formal na wedding ceremony. Napatingin na sa labas ng bintana ng sasakyan si Seska na naalala ang naging usapan nila ni Benedict kanina. Tinawagan niya ito at siya na mismo nagsabing hindi na siya makakasamang pabalik ng US. Walang imik lang naman sa kabilang linya si Benedict na inaasahan na yun. Hindi naman niya ito pwedeng pilitin dahil siya lang din ang mahihirapan doon. Pasensya na talaga Benny. Under mo pa rin naman ako. Mananatili pa rin na manager kita. Naintindihan kita, Francesca. Sa tingin ko, worth it ang pagbabalik mo ng bansa dahil naging masaya ka na. Oo, masayang-masaya ako sa piling niya. Lagi pa rin naman ako nandito kung kailangan mo ng kausap, Benedict. Hindi na pinatagal ni Benedict ang usapan nila dahil masasaktan lang din siya kung patuloy pa niya itong pahahabain. Seska, untag ni Brixton na hindi na sumagot ang fiancé sa sinabi niya. Hindi mo na ako sinagot. Nakangiti na siyang nilingon ni Seska. Oo na, kahit hindi mo sabihin. Alam na rin niya na hindi na ako sasama pabalik sa US. Isa pa, pinagtapat ko na sa kanyang lahat kung kaya wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Mabait si Benny, para ko na rin siyang kamag-anak at kaibigan. Mananatili siya sa bansa o babalik siya sa US. Subok ni Brixton na kumuha ng impormasyon ng lalaki. Babalik siya dahil taga doon naman siya at nandun din ang pamilya niya. Kung kailan, yun ang hindi ko alam. Ginagap na ni Brixton ng isang kamay ni Seska. Habang nasa kalsada pa rin ang kanyang mga mata, hindi na sila muling nag-usap hanggang sa piti nilang villa ng mga benta court sa Batangas. Hinintay ni Seska na bumaba si Brixton at bubuksan siya ng pintuan. Nahiya si Seska na makitang tiyuhin ni Brixton na nasa may parking lot at halatang hinihintay sila. Ito ang nagbukas ng pintuan ng kanilang sasakyan. Naburo ng mga mata ni Seska sa matandang lalaki na bagamat halata na ang edad sa kanyang mukha, ay mababanaag pa rin ang pagkakaroon ng magandang mukha. Hindi ito kamukha ni Nixa dahil mas lamang ang nakuha niya sa kanyang ina na pamangkin naman ng ama ni Natalio. Tito Nick, tinapik lang ni Nick ang isang balikat ni Brixton upang ganti sa kanyang pagbati. Tinawagan ako ng mommy mo kaninang umaga. Ang sabi niya kami nang bahala sa iyong dalawa. Nilingon pa ni Nick ang babaeng kasama ng kanyang pamangkin na hindi naman bago ang katauhan sa kanya. Yang ina mo, akala mo naman ay aapihin namin kayo dito. Tumawa lang si Brixton na may dinukot na kahan ng sigarilyo sa kanyang bulsa at nilahad yon sa harap ni Nick. Iho, hindi mo pwedeng lantarang ibigay sa akin yan. At paniguradong kapag nakita ng tita Krisa mo, magiging dragon yun. She is controlling me too much. Hindi talaga magandang pagkakaroon ng magandang mukha. The wife is particularly concerned about it. It's hard to be a good man. Nag-aalala na ako sa iyo, Brixton, dahil nagmana ka sa akin. Pinakinggan lang yun ni Brixton na hindi na sinalungat kahit na alam niyang sa mga Barcelo ang features niya at hindi sa mga benta court. Si Brexa lang sa mga anak ng tiyuhin niyang may nakuhang features sa kanila. The rest ay sa mga Barcelo. Ganun kalakas ang dugo nila. Ayaw naman niyang pasamain ang loob ng kanyang tiyuhin kapag sinabi niya yon. Tito Nick, bakit kasi hinayaan mo maging batas mo si Tita Krisa? Pagak na tumawa si Nick na iniling na lang ang kanyang ulo. Kapag narinig siya ng asawa niya, tsak na malalagot siya. Wala ganun talaga kapag nagmamahal.
Tingnan mong mami mo, siya rin ang batas sa daddy mo. Nilingon na ni Brixton si Seska na tahimik pa rin nakatayo sa kanyang tabi. Tara na kayo sa loob, kanina pa hindi magkanda-ugagang tita Krisa mo bilang paghahanda sa pagdating ninyo. Gustong pasok nila sa main door ng villa ay siya namang baba ng hagdan ni Nixa. Namilog ang mga mata ni Brixton nang makita kung sinong bulto na lalaking nakasunod sa kanyang pinsan na noon niya lang din halos nakita. Napaawang ng bibig niya na magtamang kanilang mga mata at bigyan siya nito ng kakaibang ngisi sa labi niya. Dude, narito ka? Malakas ang boses ni Brixton na excited na makitang lalaki nagpabaliw noon kay Nixa. Sa huling balita niya, palagi itong nasa ibang bansa o kung hindi naman ay kasamang kanyang pamilya. Hindi na ito gaya ng dati na madalas makipag-celebrate sa kanila mula nang magkahiwalay sila ni Nixa. Taon na ang huling tanda niya. Anong himalang tumama sa'yo ha? Malakas na pambubuska kaagad ni Natalio na sinulyapan ng pinsan niyang si Nixa na halatang hindi gusto na nasa villa nila ang dati nitong nobyo. Akala ko ba sa Paris ka lagi nagdadaos ng New Year? Anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito sa villa? O anong masarap na pagkain ang namiss mo? Kaya ka naririto ha? Tuloy-tuloy na tanong ni Brixton sa mas malakas na tono. Mahina lang na tumawa ang lalaki na sa kanyang dumiretso pagkababa ng hagdan. Hindi na nito sinundan si Nixa na parang wala pa rin sa mood na tuloy-tuloy na nagtungo sa kanilang living room. Paminsan-minsan naman nagkakausap sila noon ni Brixton at ang huling tanda niya ay maayos ang pamamalakad nito sa kanilang kumpanya na minana sa kanilang ina katuwang ang kanyang kakambal. Marahang tinapik ni Brixton sa isang balikat si Seska at sumenyas na pumunta siya kay Nixa. Nang sumunod ang fiancé ay maras na hinilan niya ang lalaki palabas ng villa ng mga bentakwart. Kailan ka pa? Hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka dito. Okay na kay ni Nixa? Inabutan ni Brixton ang lalaki ng sigarilyo na agad naman itong tinanggap. Sinindihan niyo na ilang beses na humithit. Mapanuring tinignan siya ni Brixton na halatang hinihintay ang magiging kasagutan sa kanyang tanong. Sigurado ka na ba na pakakasalan mo siya? Sa halip ay tanong ng lalaki na tinutukoy si Seska kay Brixton. Mahinang natawa si Brixton dahil halatang ayaw pag-usapan na lalaki ang kanilang nakaraan ni Nixa. Hindi siya sumagot. Kung hindi ka nakipaghiwalay kay Nixa, napatigil si Brixton na halatang pinigilan ng kanyang sarili na magsalita pa. Ilang beses na huminga ng malalim. Saksi kasi siya sa pagmamahala ng dalawa noon. Nalulungkot lang siya ngayon. Nanatiling tahimik ang lalaki. Nasa malayo pa rin ang tingin na halatang ayaw pag-usapan ng tungkol sa nakaraan nila. I see you haven't had a girlfriend in the past 2 years. And Nixa doesn't have anyone around either. What are you guys up to? Are you going to keep arguing forever? Tunog ng aasar ng boses ni Brixton na ilang beses tinignan ng lalaki. Noong bata pa ako, iniisip ko rin na tinadhana na kami ni Nixa at kaming dalawa lang ang para sa bawat isa. But after going abroad, I discovered how free the world outside is, how fresh the air is. Maraming pwedeng mangyari, Brixton. It's actually not as complicated as you think. May mga bagay lang talaga kami hindi na pagkakasunduan ng pinsan mo. Pero mahal mo pa. Malamang dahil wala ka dito kung hindi mo siya mahal. Alam na alam ni Brixton na kung gaano kalapit ang dalawa ng mga bata pa lang sila, halos hindi sila mapaghiwalay at kung ano man ang kanilang pinagdadaanan ngayon, wala na silang pakialam dahil malamang ay makakaya nila yung lutasin. Ang tanging alam lang niya kaya nagalit sa kanya si Nixa ay sa dami na naging babae ng lalaki but none of them ended after a few months. Yun ang naging meet siya upang tuluyang makipaghiwalay sa kanya si Nixa. Hindi na nangulit pa si Brixton, tama rin naman ang kanyang pinsan. Saka maganda si Nixa, maraming nagkakagusto dahil sa matalino. Kung mahal mo, ipaglaban mo, hindi pa huli ang lahat upang maging maayos kayo. After smoking a cigarette, the two men entered the villa. Kasalukuy nagbabalat noon ng prutas si Nick para sa mga bisita at si Krisa naman ay abalang gumagawa ng fruit tea dahil yun ang paborito ng pamangkin nilang si Natalio. Ilang sandali pa'y abala na silang pinagsasaluhan yon sa living room kung saan bukas ang TV at nanonood sila ng balita. So, kailan yung plano magpakasal, Natalio? Tanong ni Krisa na malapad ng ngiti sa pamangkin. Mag-uusap pa pong mga magulang namin, Tita Krisa. Ah, hindi pa settled kung ganon? Parang gano'n na nga po pero ayos lang sa amin kung kailan. Hindi rin naman kami nagmamadali. Lingon ni Brixton kay Seska, kinindatan niya pa ito na hindi nakaligtas sa paningin ni Nixa na walang pakundangang umira kay Brixton. Bakit mo ko iniirapan, Nixa? Puna niya nang natatawa dahil malamang ay nainggit ng kanyang pinsan sa kanya. Stop showing off your affection. Parang batang sipa ni Nixa kay Brixton na kagad namang naiwasan ni Natalio.
Sus, igit ka lang. Maghanap ka na rin kasi. Excuse me, kahit hindi ako maghanap, maraming lumalapit sa akin. Ilan ba ang gusto mo? Napasulyap na si Brixton sa kaibigan niyang tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapan. Nang mapansin nito na nakatingin siya, ay taas ang noong ngumiti ito sa kanya tilang sandaling nilingon na si Nixa. Ngunit bumalik kay Brixton. Tama ka nga, Nixa, kahit hindi ka maghanap, katunayan niya nanditong isa sa bahay niyo ngayon. Nandilat ang mga mata ni Nixa kay Brixton na alam ko sinong tinutukoy ng kanyang pinsan. Ilang irap ang ginawa ni Nixa matapos na ibabang hawak ng baso ng fruit tea at pagod na sinandalang katawan sa sofa. Tinitigan na siya ng lalaki na sa katapat lang na upuan. Hindi naman nakaligtas yon kay Nick at Krisa na wala ng ibang nasabi kung hindi ang makahulugang magkatinginan. Hanggat maaari ayaw nilang makialam sa relasyon ng dalawa. Boto sila sa lalaki, ngunit kung ano man ang naging problema nila para magkalamat ang relasyong ito ang hindi nila alam. Ewan ko ba dyan sa pinsan mo kung anong plano sa buhay? Problemadong himutok ni Nick, tumingin pa sa asawa. Dad! Tinaas ni Nick ang kanyang dalawang kamay na sign ng pagsuko sa reklamo ng kanilang panganay. Naagaw ng atensyon ni Nixa nang tumunog ang kanyang cellphone at may matanggap na message mula yun sa kanyang kliyente. Ma'am, Dad, I have to go out for something and may not be back tonight. Saan ka pupunta? Si Krisa na halatang hindi nasasiyahan sa pagpapaalam ng anak. Work, human lives are at stake. I have to go. Hindi po pwedeng ipagpabukas na lang yan? Hindi pwede. Ani ang umakyat na ng kanyang silid upang magpalit ng damit pang alis. Sinundan lang nila ng tingin si Nixa. Bilang dati na gano'n ang trabaho ay naunawaan siya ni Nick. Hay nako, napaka-workaholic ng anak mo. Reklamo ni Krisa na masama ng tingin kay Nick. Bakit ka sa akin kagalit? Ginusto niya yan. Anong ginusto? Pinilit mo siya na kumuha ng law para manahin niya umano ang law firm niyo. Sasamahan ko po siya. Maya-maya sabi ng lalaki kung kaya naman sabay na napatingin sa kanyang mag-asawa. Hindi pwede yung gusto mo, Fort. Si Nixa na pababa na noon ng hagdan. Magkasalubong ng kanyang mga kilay na halatang hindi sang-ayon sa nais ng lalaki. I have to maintain the privacy of the person involved. Sa kotse lang ako. Doon kita hintayin hanggang matapos ang pag-uusap niyo. Nakaramdam na pag-alala sa anak si Nick nang kaya sinangayunan niyang sinabi ng lalaki. Hayaan mo na siyang ihatid ka, Nixa. Come back early when you're done. Huwag ka nang magtagal pa sa labas. Ayaw yung marinig ni Nixa dahil pakaramdam niya ay batang paslit pa rin siya. Dad, can we not talk about this? I am an adult now. Lahat ng gusto kong gawin ay pwede na. Nixa, nilapitan na ni Nixa ang ama at hinalikan sa kanyang pisngi. I love you, Dad. Nilingon niya rin si Seska at Brixton na natiling tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapan. Sorry kung iiwan ko kayo, pero babalik din naman ako. Ingat kayo, Nixa, Fort. Tanging nasabi ni Brixton na sinundan na ng tingin ng pag-alis ng dalawa. Buong akala ni na Brixton na Seska ay ayon ng lahat at ang mundo sa kanilang mga plano. Ngunit halos araw lang ang lumipas ang pagiging masaya nila nang maungkat ang tungkol umano sa kanilang nalalapit na kasalatan tungkol sa madilim na nakaraan ng pagkatao ni Seska na konektado sa mismong ama ni Brixton. Pinagpiestahan sila online na akala may kilalang kilala sila ng karamihan. Uhusgahan lalo ng pagkatao ni Seska. Hindi mapigilan ni Brixton na uminit ang ulo. Makailang beses niyang pinablock online ang kumakalat na balita. Iisa lang ang naiisip niyang salarin, si Piper Balboa. Natatandaan niya pa ang pagbabanta nito noon sa kanya, kung kaya naman hindi na siya nakapagpigil na sitahin ito. What? Akong pinagbibintangan mo? Riyak agad ng babae na sa pandinig ni Brixton ay akala mo wala nitong naging kasalanan. Tumaas pang tono ng boses ito sa kanya. Hoy Natalia Barcelo, wala akong kinalaman dyan sa lumutang na issue. Tungkol sa babaeng pakakasalan mo ha? Ang kapal naman ng mukha mong pagbintangan ako bilang salarin. Umamin ka na ngayon pa lang, Piper. Sabihin mo sa akin ng totoo habang mabait pa ako sa'yo. Bakit ako aamin? Wala nga akong kasalanan. Marinatanggi pa rin ni Piper na halata pang labis na iritasyon sa kanyang boses. Pagkapaitong tumawa na walang anumang humor doon. Mali ko ba na anak pala yan ng kabit? Piper, parang kulog na sigaw ni Brixton na kulang na lang ay maputol ang ugat sa kanyang leeg. Bakit ka ba nagagalit? Anak naman talaga siya ng kabit ah. Pasalamat ka nga na hindi kabit ng daddy mo dahil mas nakakahiya yun. Ganun pa man, anak pa rin siya ng kabit. Kumabit ang nanay niya sa taong meron ng asawa, period. Napahilot na sa kanyang ulo si Brixton. Masakit na yun. Kalat na kasi ang balita online at kahit harangin niya ng harangin, maya-maya pa may maglalabasan na namang bago dahil sa mga page na content creators.
Napapagod na siya, ngunit hindi niya pwedeng maramdaman yon, lalo pat parang gumuhong mundo ni Seska nang malaman niya yon. Kitang-kita niya yon sa mga mata ng nobya. Kinakailangan niya tuloy na umuwi sa bahay ng kanilang mga magulang upang doon muna pansamantalang tumira, ay may kasama rin. Napilitan din na bumaba ang kanyang mga magulang na sa Baguio pa sana mananatili dahil sa natitirang bakasyon ni Oscar at ng asawa nito upang damayan sa problema si Seska. Pinagpasalamat naman yon ng malaki ni Seska dahil siya pa rin ang kanilang inuna. Just make sure na hindi sa'yo nanggaling ang problema kung ito, Piper. Dahil kapag nalaman kong sa'yo, lintik lang na walang ganti. Pababagsakin kong company niyo kahit na masira pa ako. Banta ni Brixton na binaba ng tawag dito. Hindi makahumang napakunutan ng noo ni Piper nang makitang naputol ng tawag sa kanya ng dating fiancé. Hindi siya nito hinintay na maka-rest back. Tapos kung makapagbanta sa kanya, akala mo may malaki siyang kasalanan. Ha! Ang kapal! Bakit ba akong pinagbibintangan niya? Bulalas ng sira na kaagad ng araw dahil lang sa hanash na yon ni Brixton sa kanya. Ano bang pakialam ko sa kanila? Hindi ko naman siya gusto. Bakit ba dinadamay niya pa ako dito? Pag inihinto ni Natalia ang kanyang sasakyan sa tapat ng bahay ng mga Navarro sa isang eksklusibong subdivision. Nasa kalagitnaan na noon ng gabi at dahil hindi siya makatulog ng maayos kung kaya naman minabuti niyang pumunta sa kanilang tahanan upang makita lang ang nobya. Pakiramdam niya, hindi siya mapapalagay kung hindi niya yun gagawin. Hindi siya kaagad bumaba ng sasakyan matapos na ihinto iyon. Sinandan niya ang lang likod sa upuan ng driver's seat at nagsindi ng sigarilyo upang gawing malinaw ang kanyang isipan bago pumasok doon. Nangako siya noon na titigilan niya na yon, ngunit hindi niya maalis sa kanyang isipan ang pagod buong maghapon. Ang stick lang ng sigarilyo makakapagpakalma ng kanyang isipan kahit na pansamantala lang naman iyon. Pilit niyang hinahanap kung saan nagsimulang balita dahil gusto niyang harapin kung sino man ang nagpakalat nito. Ngunit lumipas ang isang buong araw na wala man lang siyang napala. Ayaw naman niya na humingi ng tulong sa mga magulang niya sa problema. Kaya niya yon. Magagawa niya ng paraan ang bagay na yon nang hindi siya tinutulungan ng sarili niyang pamilya. Oras na malaman ko talaga kung sinong salarin, humanda kayo sa akin. Malakas na banta pa ng lalaki matapos na maubos ang stick ng sigarilyo ay lumabas na sasakyan si Brixton. Tulog ng mga magulang ni Seska, ngunit nang marinig nilang pagdating ng sasakyan ng future son-in-law nila, napilitan si Cora na bumangon upang salubungin ito. Pagbukas ng pintuan ay tanging ngiti na sinalubong niya sa kanya. Tangulang naman si Brixton sa ginang. Walang natanggap ang lalaki ng paninisi na umaano ay kasalanan niya. Kung bakit nangyari ang bagay na yun sa anak nila. Aminado naman sila na totoo nga iyon, pero buong akala nila ayaw nagawa ito ng maibaon sa limot dahil matagal na. Laking pasasalamat pa nga nila, nariyan ng lalaki upang damayan si Seska na halatang nagulantang sa lumutang na issue. I'll make you some midnight snacks. Nasa kwarto niya si Seska, siguradong hindi pa'y natutulog. Pagod man ang physical na katawan, hindi yun ipinakita ni Brixton sa magulang ng kanyang fiancé. Salamat po, Mom. Tumango lang ang ginang at nagtungo na sa kusina. Gustong labas ni Conrad ang pintuan ng tulungan ng asawa. Puntahan mo na si Seska, iho. Paniguradong ang dami tumatakbo sa isipan niya ngayon. Ni wala siyang ganang kumain, alam naman niya kung anong totoo sa pagkatao niya. Ngunit hindi na yun kailangang ipangalandakan pa. Tumango lang si Brixton kay Conrad at nagtungo na sa kwarto ni Seska. Napalingon na kaagad ang fiancé niya pagbukas pa lang ng pintuan. Nakaupo ito sa sofa at may hawak na lapis at sketchbook. Ngunit nanatiling blankong pahina noon. Walang pumapasok sa kanyang isipan.